Hinamak na manugang. Kabanata 806, isang malutong na tunog ng metal na tumatama sa marble table. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni White Old Master, ang taas-baba ng dibdib niya na parang tinamaan ng kidlat. Duguan ang mga mata ni White Yang habang nakatitig sa bagay, ang kanyang buong katawan ay ganap na nagyelo. Ang bagay na nahulog sa mesa ay isang kasing laki ng palad na dark steel token. Isang malaking salitang Bai ang nakasulat sa token. Susugod na sana ang mga bodyguard ng Bai family sa bahay, ngunit nang makita nila ang token, lahat sila ay natigilan. Ito ay ang token ng pamilya Bai. Sa isang iglap, naramdaman ng matandang master ni Bai na parang siya ay tinamaan ng mabigat na martilyo sa kanyang dibdib, at ang kanyang ulo ay umiling. Paano kaya ito, ang Bai clan token na ibinigay ni Bai Yang sa misteryosong tao sa nakaraan upang isulat ang kanyang buhay ay talagang lumitaw sa mga kamay ni Alex Dixon? Hindi kaya si Alex Dixon ang nakakatakot sa misteryosong tao sa dagat? Tinitigan ni Bai Old Master ang Bai family token, ang kanyang mga templo ay tumitibok, isang walang kapantay na takot ang damaloy sa kanyang utak. Tatay, bumalik sa katinoan si Bai Yang at sinabi sa nanginginig na boses, pwede bang si Alex Dixon ay? Namumutla ang mukha niya at nanghihina ang mga paa na halos bumagsak sa lupa. Dahil ang sakuna na nangyari noon ay nag-iwan sa kanya ng isang hindi malilimutang bangungot, at ang pamilya Bai ay nawalan din ng ikatlong bahagi ng kanilang mga ari-arian. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, ayon sa mga tagubili ng ninuno ng pamilya Bai, ang makita ang token na ito ay parang nakakita ng isang ninuno, Bai Wenwei, lumuhad ka sa harapan ko. Bai Wenwei ang buong pangalan ng matandang master ng Bai family. Kadalasan, ang matandang master ni Bai ay napakadangal sa pamilya, ngunit ngayon, tinawag siya ni Alex Dixon sa kanyang pangalan at hiniling sa kanya na lumuhad, agad itong naging sanhi ng panginginig ng mga miyembro ng pamilya Bai sa paligid. Agad na tumahimik ang looban na puno ng mga tao. Lahat ay nagpipigil ng hininga, hindi nang ahas na magsalita ng basta-basta, hinihintay nilang magsalita si Bai Old Master. Mabilis na tumibok ang puso ng matandang master ni Bai, hindi niya akalain na gagamitin ni Alex Dixon ang token ng pamilya para patayin ang daan patungo sa kanyang pintuan, at utusan pa siyang lumuhad sa harap ng lahat. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya Bai, ang taong may hawak ng token ng pamilya ay talagang may karapatan na utusan ang buong pamilya Bai. Gayunpaman, siya ang nakatatanda na may pinakamataas na katayuan sa pamilya. Kung lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon, maliit na bagay lang, natatakot na siya sa buong pamilya Bai ay nakikinig sa mga utos ni Alex Dixon mula ngayon. Bilang patriarch, baka mapalayan pa siya. Sa pag-iisip nito, nagngangalit ang matandang master ni Bai, bigla siyang sumandal sa tungkod niya at umungol. Lahat ng miyembro ng Bai clan, makinig, kunin mo siya. Ang Bai clan token na nasa kamay niya ay peke. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na hindi ito aaminin ni Bai Wenwei sa harap ng lahat. Sarkastikong sabi niya, Bai Old Master, hindi ko akalain na napakagaling mong magsinungaling sa edad mo. Ang mga tao sa paligid ng Bai family ay naliligaw, hindi nila alam ang gagawin. Sa isang gilid ay si Alex Dixon, na may hawak na token ng pamilya, at sa kabilang panig ay ang patriarch ng Bai family. Sino ang dapat nilang pakinggan? Ang mukha ni Bai Wenwei ay namumula habang siya ay malamig na sumangot at sinabing, ang aking Bai clan token ay isang pamana ng pamilya ng angkan, palagi itong inilihim, paano makukuha ito ng isang tagalabas na tulad mo, lahat? Makinig, Alex Dixon ay isang sinungaling, siya ay ipinadala ng pamilyang Jiang upang paganahin ang pundasyon ng aking pamilyang Bai. Sa sandaling ito, tila nagising si Bai Yang mula sa isang panaginip at mabilis na nagsalita. Lahat, huwag maniwala kay Alex Dixon, ang utos ng Bai family ay ipinapasa lamang sa padre de pamilya, hindi ito ipapakita sa labas. Ang piraso sa kamay ni Alex Dixon ay peke, wala siyang magandang intensyon. Sabi ni Alex Dixon na may malamig na ngiti, Bai Wenwei, kung sasabihin mong peke ang token sa kamay ko, ilabas mo ang totoo at ipakita mo. Si Bai Wenwei ay may masamang tingin sa kanyang mukha habang siya ay sumisigaw ng malakas at malakas na boses. Ang token ng Bai family ay walang katumbas na halaga. Paano mo, isang tagalabas, tingnan ito ayon sa gusto mo? Kung gayon ay dapat mong ilabas ito. Hindi inaasahan ni Alex Dixon,
Sarkastikong sabi niya, Kuya Bay, matanda ka na, pero nakahiga ka ng nakadilat ang mga mata, hindi ka ba nahihiya? Nang makita ang grupo ng mga miyembro ng pamilya Bai na kumikilos na parang mga langaw na walang ulo, agad na sumigaw si Bai Wenwei, ang Bai family order ay nasa bank safe, lahat. Atake, ibaba mo muna si Alex Dixon at parusahan, siya ayon sa patakaran ng pamilya bukas ng umaga, isasama ko ang pagpupulong ng pamilya at ilalabas ang kautusan para ipakita sa publiko. Ang kanyang malalim na sigaw ay agad na gumising sa mga miyembro ng pamilya Bai. Tama yan, sa daan-daang taon, ang mga utos ng Bai clan ay hindi kailanman naibigay sa mga tagalabas. Higit pa rito, si Elder Bai ay namamahala sa loob ng ilang dekada. Anong karapatan nilang paniwalaan ito? Si Alex Dixon ay isang tagalabas. Biglang sumugod ang isang grupo ng mga bodyguard ng pamilya Bai sa labas ng courtyard at bumuo ng bilog, pinalibutan si Alex Dixon at hinihintay siya. Ang mga mata ni Bai Wenwei ay nagpakita ng isang bakas ng malamig na ngiti, na nagpapakita ng pagmamataas. Ang matanda mas maanghang, itong si Dixon ay hindi pa rin sanay. Talaga bang naisip niya na kaya niyang utusan ang buong Bai clan gamit ang isang Bai clan token? Higit pa rito, mag-isang naglakad si Alex Dixon sa mansyon, sa kasalukuyan, mayroong higit sa 100 bodyguard ng Bai family sa mansyon, hindi binibilang ang mga inapo ng Bai family, lumalakad siya sa isang bitag. Napatingin si Alex Dixon sa mga taong nakapaligid sa kanya, umiling at nginisyan. Bai Wenwei, nabuhay ka ng napakaraming taon, ngunit maikli ka pa rin sa paningin. Hindi mo ako nakikita. Sa tingin mo ba ay makokontrol mo lang ako sa mga taong ito mula sa pamilya Bai? Noong una, gusto kong ayusin ito ng mapayapa, hanggat kayo, ang pamilya Bai, ay handang umatras sa Yan Capital, walang pagdanak ng dugo, ngayon, hinihiling ninyo ito. Pagkasabi nun ay kinuha niya ang phone niya at nag-message. Malamig na sumangot si Bai Wenwei at sinabing, Bata, kumain ako ng mas maraming asin kaysa sa kinain mo. Ang dalawang kamao ay hindi tugma sa 4 na kamay. Kahit nakahanga-hanga ka sa isla sa gitna ng lawa, ngunit ikaw ay ang nag-iisa dito. Gagawin ko ang lahat para sugpuin ka sa lakas ng pamilya Bai. Si Bai Yang, na nakatayo sa tabi ni Alex Dixon, ay umungal, Alex Dixon, nasugatan mo ang mga inapo ng Bai family, sinira ang base ng aking Bai family, at sinira pa ang martial arts school ng Bai family. Ngayon, gagawin ko ilabas mo lahat ng iba mo. Pumunta ka, galit na sumigaw si Bai Wenwei, bugbugin sila, kahit anong mangyari. Ang sinumang pumatay o manakit kay Alex Dixon ay gagantimpalaan ng 500,000 yuan. Desidido siyang bugbugin si Alex Dixon hanggang mamatay dito. Sa halip na pabayaan ang tigre na bumalik sa bundok, maaari pa niyang alisin ang lahat ng problema sa hinaharap. Ang masaganang gantimpala ay agad na nagliwanag sa mga mata ng mga bodyguard ng Bai family. Agad silang umungol ng galit at buong lakas na sumugod kay Alex Dixon. Nagpakita si Bai Yang ng malamig na ngiti sa kanyang mukha. Ngayon, kailangan niyang gawing meat pati si Alex Dixon para palakasin ang prestihiyo ng Bai family. At bigyan siya ng takot sa dagat bago ito wakasan. Sa ilalim ng pagpapasigla ng pera, daan-daang mga bodyguard ng Bai family ang sumugod, marami ring mga libreng miyembro ng Bai family na umungal at sumugod. Sa isang iglap, ang buong patio ng pamilya Bai ay nagkagulo, at ang kanilang mga dagandong ay umalangaw sa kalangitan sa gabi. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, biglang may nakatuklas nito. Nawala na talaga si Alex Dixon. Si Bai Yang ay parehong galit at balisa. Umungol siya, Tay, tumakas talaga ang brat na ito. Nagpapanggap talaga siya. Nang siyang matapos magsalita ay isang malamig na boses ang nagmula sa itaas nila. Wala ba silang mata? Nang inag ang buong katawan ni Bai Wenwei. Bigla siyang lumingon at tumangala. Si Alex Dixon ay lumitaw sa likuran nila sa ilang sandali, nakatayo siya sa ilalim ng sahig ng bulwagan. Ikaw, paano ka nakarating? Napasigaw si Bai Yang sa gulat na puno ng pagkabigla ang kanyang puso. Pinalibutan sila ng mga bodyguard ng pamilya Bai mula 3 layer hanggang 3 layer. Ni isang langaw ay hindi makakalipad, ngunit si Alex Dixon ay tahimik na lumitaw sa likuran nila na parang nag-teleport. Malamig ang mukha ni Alex Dixon, itinaas niya ng mataas ang order ng pamilya Bai at malamig na sumigaw.
Ang kasalukuyang patriarka ng pamilya Bai, si Bai Wenwei, ay walang moral at walang konsensya. Para sa sarili niyang makasariling pagnanasa, sinaktan niya ang buong buhay. Ngayon, sa ngalan ng mga ninuno ng pamilya Bai, isasagawa ko ang batas ng pamilya at wawakasan ang Bai. Ang pamilya ni Bai Wenwei ay luluhod at haharap sa batas. Pagkatapos niyang magsalita, lumundag siya sa ere at nagpadala ng flying kick papunta sa plate na may nakasulat na Bai Family. Kabanata 807. Boom! Ang sandalwood na plate na may mga salitang itim na background ay agad na nabasag sa mga piraso. Galit na galit si Bai Wenwei kaya naging purple ang mukha niya. Siya ay umungal sa isang mabagsik na boses, hulihin siya. Talagang naglakas loob siyang basagin ang daang taong plaka ng aking Bai clan. Isa lamang itong insulto sa aking Bai clan. Ang katotohanan na ang plaka ng clan ay sinipa ay walang alinlangan na isang malaking paghamak. Agad, ang buong Bai clan ay nagpakawala ng galit na galit. Sabay-sabay na sumugod ang mga lalaki, babae, matatanda, at kabataan papunta kay Alex Dixon. Bazang, isang malaking spiral na tunog ng hangin ang lumapit mula sa malayo. Maraming maliwanag na searchlight ang sumikat mula sa langit, na nagpapaliwanag sa buong tirahan ng Bai na kasing liwanag ng araw. 10 kalangitan sa gabi, higit sa 2 damo-berdeng helicopter ang lumitaw. Bumuo sila ng isang parisukat na porma sayon at lumipad sa kalangitan. Isang malaking alon ng hangin ang nagpasabog sa buhangin at mga bato sa lupa. Sa ilalim ng takot na titig ng mga miyembro ng Bai clan, ilang hagdan ng lubad ang mabilis na bumaba sa mga helicopter. Mabilis na dumausdas pababa ang mga figure na nakasuot ng itim na uniforme ng Special Forces. Nang makita niya ang gintong simbolo ng pentagram sa helicopter, biglang nagbago ang ekspresyon ni Bai Wenwei at nabigla siyang sinabi, Ito ay isang pribadong jet mula sa dayuhang militar. Bakit ito pupunta dito? Unti-unting lumapag ang isang helicopter at huminto sa open space. Bumukas ang pinto ng cabin at lumabas ang ilang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na uniforme na may mga bituing kumikislap sa kanilang mga balikat. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na mga lalaking ito, mas nabigla si Bai Wenwei, bahagyang nanginginig ang mga kamay na may hawak ng saklay. Natigilan din si Bai Yang habang bumubulong, natigilan din si Bai Yang, bumulong siya, sa tirahan ng Bai sa oras na ito. Pinigilan ni Bai Wenwei ang kanyang pagkabigla at nagmamadaling lumakad ng may paggalang at sinabi sa mga opisyal. Lahat ay dumating sa tirahan ng Bai ng hiteng gabi. Hindi ka tinanggap ng Bai na ito mula sa malayo. Maaari ko bang malaman kung ano ang bagay na iyon? Ang kanyang poster ay mapagpakumbaba at magalang, at ang mga nakapaligid na miyembro ng Bai clan ay nagmamadali ring yumuko. Dahil ang mga taong ito ay pawang mga puwersang militar na namamahala sa dayuhang seguridad at pakikitungo sa mga mabangis na dayuhang kriminal, ang kanilang mga puwersa ay di normal na makapangyarihan at nakagawa ng hindi mabilang na mga karapat-dapat na gawa. Kahit na ang puwersang ito ay lumitaw sa bansa, mayroon itong napakataas na reputasyon sa bansa, maging ang mga nakatataas ay napakagalang sa kanila. Hindi pinansin ng ilan sa mga opisyal si Bai Wenwei, nilagpasan siya ng mga ito at naglakad sa harap ni Alex Dixon na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Alex, bakit hindi mo kami pinadalhan ng mensahe pagkatapos mong bumalik ng bansa ng ilang taon? Na-miss ka ni Han Old Master, tumawag ka sa matandang master kahapon, at talagang nasasabik siya sa buong gabi. Ngumiti rin si Alex Dixon, Opisyal Zhao, Opisyal Zhang, Opisyal Wang, bihira kayong lahat na pumunta rito. Nagugulo ang matandang Panginoon, kung hindi dahil sa isang mahalagang bagay, hindi ako mangangahas na gambelin si Elder Han. Kinawayan ng isa sa mga opisyal ang kanyang kamay at sinabing, kung sasabihin mong magulo ito, hindi iyon malaking bagay, 5 taon na ang nakararaan, sumali ka sa aming dayuhang dibisyon bilang isang panlabas na katulong, malaki ang naitulong mo sa amin at nalutas ang ilang mga kaso, Elder Han masaya akong natanggap ang iyong tawag. Pagkasabi nun ay parang may naisip siya at ngumiti, masama ang pakiramdam ni Elder Han, kaya pinapante niya ang kanyang apo na si Han Yun, dati kayong magka-partner, naaalala mo ba siya? Nandito rin si Han Yun, nagningning ang mga mata ni Alex Dixon. Sa sandaling ito, isang figure ang mabilis na dumausdos pababa sa lubid ng helicopter, nang nasa kalagitnaan na ito, bigla nitong ibinuka ang mga kamay at tumalon pababa mula sa langit.
Bang, panay ang paglapag ng figure at lumuhad sa isang tuhod. Isang malaking bilog ng mga bitin ang lumitaw sa asul na brick na sahig sa ilalim niya, kung saan siya ang sentro. Nang makita ang figure na ito na tumalon pababa mula sa langit, ang mga Clansmen ay nabigla. Kung ang isang ordinaryong tao ay tumalon pababa mula sa taas na ito, matagal na silang nabasag sa isang meat patty. Napailing si Alex Dixon sa figure at sinabing, "Hanyon, hindi ko inaasahan na pagkatapos ng 4 na taon, magiging walang ingat ka pa rin, natatakot ako na pinarusahan ka ng iyong lolo." Hehe, pinayagan ako ng matandang ito na gawin ang gusto ko nitong ilang taon. Tumayo ang figure mula sa lupa at humakbang papunta kay Alex Dixon. Nakasuot siya ng itim na beret at itim na uniforme, nagniningning ang mga gintong bituin sa kanyang balikat. Maitim at magaspang ang balat niya, isang tingin at masasabing matagal na siyang nabilad sa araw, maliwanag at puno ng enerhiya ang kanyang mga mata. Laking gulat ni Bai Yang kaya hindi niya ito mailarawan, he murmured, "Apo ng matandang master ni Han, hindi ba yan ang napapabalitang Diyos ng digmaan, bakit pamilyar siya kay Alex Dixon?" Sa hindi malamang pagkakataon, narinig ni Hanyun ang kanyang bulong. Tumingon siya at sinigawan siya. "Ang tagal na, bakit ka pa nagkakalat ng maling alingawngaw? Ang maalamat na Diyos ng digmaan ay hindi ako, kundi si Alex Dixon." "Aba, ano, bamuka ang bibig ni Bai Yang sa hugis at laking gulat niya na napasok niya ang isang itlog. Bakas din sa mukha ni Bai Old Master ang hindi makapaniwala, gulat na tinitigan niya si Alex Dixon. Paano ito naging posible? Ang brat na ito na may apelyidong Dixon ay ang Rumord War God from overseas for 4 to 5 years. Nagulat ang lahat sa mansyon ng pamilya Bai at ang pamilya Bai. Hindi sila makapaniwala, umiling si Alex Dixon at tinapak ang balikat ni Hanyon. "Huwag kang magsalita ng kalokohan, bata. I've never joined an external force, I only met you back then. Plus, I was so bored that I went to the island with you for a year and helped you solve a few big cases." Pagkasabi niyon ay kinawayan niya ang gulat ng mga tao nang nakangiti. Ito ay random na sigaw ng mga tagalabas na walang alam. "Huwag mong seryosohin, isa lang akong ordinaryong mamamayan." 5 taon na ang nakalilipas, bago siya nagpakasal kay Jane Lewes, nag-isa siyang nag-ibang bansa para maglakbay. Nakilala niya si Han Yun sa dagat ng California kung saan madalas ang mga pirata. Noong panahong yun, pinamumunuan ni Han Yun ang isang pangkat ng mga espesyal na puwersa upang labanan ang isang grupo ng mga mabangis na pirata. Dahil maraming tao ang kabilang panig, sila ay pansamantalang dehado. Tinamaan ng ligaw na bala si Han Yun at muntik nang mawala ang kanyang buhay. Nang makita na silang dalawa ay mula sa panig ni Yan Sia, pinahiram siya ni Alex Dixon. Sa ganitong paraan, magkakilala sila, at nagkasundo silang dalawa. Nang maglaon, inimbitahan siya ni Hanyon sa base ng isla. Naisip ni Alex Dixon na dahil wala naman siyang gagawin, mas mabuti pang sumama siya sa isla. Pinahahalagahan siya ng matandang master ni Han at inanyayahan siyang sumali sa dayuhang dibisyon, ngunit tumanggi si Alex Dixon. Natuklasan niya na ang isla ay may sapat na kakayahan bilang kanyang pagkakakilanlan, kaya ginamit niya ang isang panlabas na katulong upang manatili sa isla kasama si Hanyon sa loob ng 1 taon. Siya ay naigalinang at nagpunta sa mga misyon upang tumulong sa pagkontra sa iligal na dayuhang partido. Ang tinaguriang titulong God of War ay isa ring kalaban na natalo niya. Napagkakamalan siyang isang espesyal na mandirigma, kaya naman bumangon siya. Si Alex Dixon ay nilinang sa isla sa loob ng 1 taon, pagkatapos ay umalis sa isla at bumalik sa mainit na tag-araw. Upang maging madali para sa kanya ang pagbabalik sa buhay ng mga ordinaryong tao, hindi niya ito nabanggit kahit kailan sa panahong ito sa isla. Nang makita niyang may ganoong background si Alex Dixon, namula ang mukha ni Bai Yang, at halos hindi na siya makatayo ng tuwid. Ang mukha ng matandang master ni Bai ay nagpalitan din ng berde at puti, at ang kanyang likod ay natatakpan ng malamig na pawis. Hindi pa banggitin ng apo ni Elder Han, hindi niya kayang masaktan ang mga miyembrong mas mababa ang ranggo na bumaba ng eroplano sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito, dumiretso si Alex Dixon para sa pamilya Bai. Nakagat lang ng bala ang matandang master ni Bai at ngumiti kay Han Yun. "Minister Han, nakipagkita rin ako kay Han Old Master 1 beses o 2 beses, Elder Han, pakiusap na makilala ang tama sa mali,
ang aking pamilya Bai ay talagang mali. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Hanyun at malamig na sinabi, Bai Wenwei, hiniling sa akin ng matandang master na dalhan ka ng mensahe. Nagmamadaling sinabi ng matandang master ni Bai, tanga ako. Kabanata 808. Sinabi ng matanda na bibigyan kanya ng mukha dahil sa katotohanan na ang iyong Bai family ay may 100 taon na pundasyon. Gawin ang sinabi ni Alex Dixon, at hindi ka pinapayagang sumuway. Tumigil ang paghinga ni White Old Master, at muntik na siyang mawala ng malay, nasa lupa siya. Ito ay malinaw na isang babala sa kanya, na nagsasabi sa kanya na nakikinig sa mga kaayusan ni Alex Dixon. Ngunit sa ganitong paraan, ang sama ng loob ng kanyang apo ay napilayan, ang kahihiyan ng base ng pamilya Bai ay nawasak. At hindi ba mapapawi ang kahihiyan sa pagkasira ng 100 taong plaka ng pamilya Bai? Higit pa rito, hiniling din ni Alex Dixon na buwagin ang pamilya Bai, na inutusan siyang lumuhad at ang mahahalagang tao ng pamilya Bai. Anong klaseng kahihiyan ito? Itinaas ng matandang master ni Bai ang kanyang ulo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, ang mabuting hangarin ni Elder Han, puso ko, ngunit ang aking apo ay hindi maaaring baldado ng walang kabuluhan. Ang sama ng loob sa pagitan ng pamilya Bai at Alex Dixon ay dapat na maayos. Sumimangot si Hanyun at sinabing, dala ko ang mensahe, ang iba ay nasa iyo. Noong una, inakala ng matanda na ang Bai family ay isa sa 4 na pangunahing pamilya. For the sake of making a move, umaasa siyang maayos ito ng mapayapa. Gayunpaman, dahil hindi nakinig si Bai Wenwei sa kanyang payo, hindi niya masisisi ang sinuman. Sinabi ng matandang master ni Bai, Minister Han, gusto munang ayusin ng pamilya Bai ang kanilang personal na sama ng loob kay Alex Dixon, sana ay hindi makialam sa foreign ministry mo pansamantala. Ang mga salitang ito ay tunay na walang kahihiyan, nangangahulugan ito na sa ngalan ng mga personal na sama ng loob, si Bai family ay haharap kay Alex Dixon ng mag-isa. Kumunat ang noo ni Hanyun, magsasalita pa sana siya, itinaas ni Alex Dixon ang kamay niya at pinigilan siya, ngumiti siya at sinabing, I agree. Natuwa si Bai Yang, lumuwag ng husto ang ekspresyon ng mukha niya. Kahit na ano, nag-iisa si Alex Dixon, napakaraming tao mula sa Bai family ang sabay-sabay na umaatake sa kanya, paanong hindi sila makitungo sa kanya? Nang makitang nagsasalita si Alex Dixon, nagkibit balikat si Hanyun. Sige, tatabi ako, pero dahan-dahan ka lang, huwag mong sirain ang pamilya Bai ng isang hampas lang, hindi ko ito may papaliwanag kay Old Master pagdating ng panahon. Matapos sabihin yun, ninisya niya si Bai Yang. Nanliligaw sa kamatayan. Madilim ang gabi, at ang Bai family ay nababalot ng mabigat na kapaligiran. Lahat ng miyembro ng pamilya Bai ay nakilala kay Alex Dixon, at ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng masamang aura. Alam ng lahat na ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa pamilya Bai. Hanggat naalis si Alex Dixon, magkakaroon pa rin ng pagkakataon ang Bai family. Pumunta ka, nag-utos si Bai Old Master. Boom, boom, kasunod ng nakakabinging tunog ng pagtakbo, dumaan ang daan-daang mga bodyguard ng Bai family at sumugod kay Alex Dixon. Sa likod nila, halos lahat ng miyembro ng White Clan ay sumunod na malapit, ang kanilang mga mata ay kumikislap na may matinding liwanag. Sa napakalaking momentum, yumanig ang mga yabag sa lupa, na parabang nagbago ang kulay ng langit at lupa. Si Hanyun, gayunpaman, ay kumilos na parang walang nangyari. Tumalon siya sa dingding, tumingkayad, nagsindi ng sigarilyo, at mukhang relaxed. Ang mga dayuhang espesyal na puwersa na kanyang dinala ay sumunod lahat sa kanyang mga utos at pumila sa magkabilang panig upang maghintay. Sabi ng isa sa mahinang boses, walang hiya talaga ang Bai family, napakaraming tao ang nakikipag-away kay Alex Dixon ng mag-isa, napakabongga talaga ni Alex Dixon, sa totoo lang, ayaw niyang tulungan siya ni Han, Dibisyon. Sumimsim si Hanyun ng isang subo ng usok at sinabing casual, ano ba ang kinatatakutan mo? Ito ay isang maliit na eksena lamang, hindi niya kailangan ng sinumang tumulong sa kanya, hahayaan kitang napansin ang lakas ng dayuhang Divine God of Battle. Dumagsa ang mga tao, at ang mga sigawan ng pagpatay ay yumanig sa kalangitan at napakagulo. Lumiwanag ang figura ni Alex Dixon, at sumugod siya sa porma sayon. Kahit saan siya dumaan, sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang kaawa-awang mga iyak,
Ang mga bodyguard ng Bai family ay parang puno ng kahoy habang sila ay sunod-sunod na nahulog. Nasilaw ang lahat sa kanilang nakikita pa nga nila ang mga multo ni Alex Dixon, mas lalo silang nabigla. Walang nakakaalam kung dahil ba sa sobrang bilis niya o kung after image lang siya. Sa madaling salita, ang mga bodyguard ng Bai family ay parang mga target sa harap niya, isang bugbog lang ang kaya nilang tanggapin. Wala pang isang minuto, isang katlo ng mga bodyguard ng Bai family ang bumagsak. Siya, paanong ang lakas niya? Natakot si Bai Yang at bumili ng tibok ng kanyang puso. Kung ikukumpara sa misteryosong lalaking nakilala niya sa dagat, doble ang lakas ng kasalukuyang Alex Dixon. Hindi kaya isa siyang misteryosong lalaki? Malaking nagbago ang ekspresyon ng matandang master ni Bai, hindi niya akalain na ang daan-daang lakas ng pakikipaglaban ng Bai family ay hindi makakapigil sa isang Alex Dixon. Ang mga sigaw ng paghihirap ay narinig sa looban, ito ay naging isang larangan ng digmaan para sa isang tao, at ito ay isang napakalaking tagumpay. Makalipas ang 3 minuto, ang looban ay naging tahimik mula sa buhay na buhay. Tumayo si Alex Dixon sa looban, walang nakatayo sa paligid niya. Ang mga bodyguard ng Bai family ay nakatambak sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang iba pang miyembro ng pamilya Bai ay nagtago na sa sulok ng dingding, napatingin sila sa kanya nang may takot at nanginginig. Napabuntong hininga si Bai Old Master, ito ay hindi kapani-paniwala. Ang maingat na inaalaga ang mga bodyguard ng pamilya ay talagang inaalagaan ni Alex Dixon mag-isa. Ang nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban na ito ay hindi man lang tao. Ang mga nakapaligid na miyembro ng dayuhang espesyal na puwersa ay lahat ay nabigla, ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang. Galing, ito ang tunay na Diyos ng digmaan. Hindi nakapagtataka na hinding-hindi makakalimutan ng matandang master ng Han si Alex Dixon. Ang taong tulad nito ay masasabing buong hukbo. Isang malamig na sanggol ang pinakawalan ni Alex Dixon, ang kanyang katawan ay kumislap at lumitaw sa harap ni Bai Old Master. Inilabas niya ang Black Iron Token at sumigaw sa malalim na boses. Bai family, makinig ka, malamig ang boses niya at may dalang matinding pressure. Laking gulat ni Bai Old Master na nanlambot ang kanyang mga binti, hindi niya napigilan ang sarili at lumuhad sa harapan ni Alex Dixon. Si Bai Yang, na nakatayo sa tabi niya, ay natakot din hanggang sa lumuhad sa lupa. Ito ay totoo. Si Alex Dixon ang nakakatakot at misteryosong taong nakilala niya sa dagat. Nang makita niya si Bai Old Master na nakaluhod, ang mga elder ng Bai family ay napabuntong hininga lamang at lumuhad sa lupa. Ang iba pang miyembro ng Bai family ay natakot sa kanilang talino, lumuhad silang lahat at nagpatira pa sa lupa. Nakita nila ang itim na masa ng mga taong nakaluhod sa lupa sa looban. Tumulo ang mga luha sa mukha ng matandang master ni Bai. Huminga siya ng mahabang buntong hininga at sinabing, nawalan ng momentum ang Bai family. Hindi ko inaasahan na ang daang taong pundasyon nito ay masisira sa aking mga kamay. Tumingin si Alex Dixon sa paligid at malamig na nagutos. Si Bai Wenwei, ang patriarch ng Bai family, ay nagdulot ng kaguluhan para sa kanyang anak. Marami siyang nagawang krimen at ngayon ay baldado na siya sa kanyang posisyon bilang patriarch. Ang nagpadala ng kadugo ni Bai Wenwei ay pinatalsik mula sa Bai family at naghihintay na parusahan. Mula ngayon, imbestigahan ang mga ari-arian ng pamilya Bai, ang iba pang miyembro ng pamilya ay mag-iimbestiga ng mga krimen ng lubusan, ang mga nakagawa ng krimen ay itataboy sa pamilya at paparusahan ng naaayon. Pagkatapos ng ilang salita, napagdesisyonan na ang katapusan ng Bai clan. Naayos na ba ang iyong personal na sama ng loob? Si Han Yun ay tumalon pababa mula sa dingding, lumakad na may dalang sigarilyo sa kanyang bibig, at sinabi sa maputlang Panginoon na si Bai, dahil ang pribadong bagay ay naayos na, ngayon ko na pong pagkakataon na palayain ito. Pagkasabi nun ay napalingon siya at sumigaw. Dalhin mo siya dito, 2 miyembro ng espesyal na puwersa, isang nanginginig na lalaki at isang babae, ang pumasok sa looban. Nang makita ng lalaki si Bai Old Master, sumigaw siya, Tatay, iligtas mo ako. Stop naging, hindi mo ba nakita na nakaluhod pa ang papa mo? Malamig na nagalit si Han Yun. Bai Zon, nang inig ang katawan ng matandang master ni Bai. Noong una, inakala niya na makakatakas si Bai Zon sa kalamidad na ito bago siya bumalik, ngunit nahuli pa rin siya.
Sinipa ng isang espesyal na ahente sina Bison at Lee Hong mula sa likuran, dahilan upang lumuhad sila sa harap ni Alex Dixon. Lumingon si Han Yun at ngumiti kay Alex Dixon, "Nagmamadali ako this time, wala akong dalang regalo, I met this by guy on the way here." Palusot siya sa labas ng courtyard, kaya hinuli ko siya at inusisa, hindi ko inaasahan, makakuha ng maraming impormasyon mula sa kanya. Pagkatapos sabihin yun, sinigawan niya si Bison, "Sabihin mo sa akin ng totoo." Namamaga ang mukha ni Bison, sa sobrang takot niya ay nanliit ang buo niyang katawan, at nanatiling tahimik na may masungit na mukha. Sumimangot si Han Yun at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang nasasakupan. Isang espesyal na ahente ang lumakad at hinawakan ang braso ni Bison, pinayit niya ito at binali ang mga buto ni Bison. Namula ang mukha ni Bison, gumulong-gulong sa lupa sa sakit. Kabanata 809 ang espesyal na lakas ay papunta kay Lee Hong. Si Lee Hong ay natakot na sa labas ng kanyang talino, bumagsak siya sa lupa at umiyak. "Ay sinabi ko na ang lahat, niloko ng Bai family ang biyenan at asawa ni Alex Dixon para pumirma sa kontrata para makuha ang patent ng medicine wine, binalak pa nilang agawin ang asawa ni Alex Dixon at dalhin, pumunta siya sa isla para takutin si Alex Dixon. Bai family, para makaganti kay Alex Dixon, nag-imbita pa sila ng mga assassin mula sa dark group mula sa Kim family ng Korea, gusto nilang magkapira-piraso siya. Hindi lang nila niloko ang kontrata ng patent ng medikal na alak, naghanda rin ng Bai family na idmanda si Alex Dixon sa kontrata pagkatapos, at hinihiling sa kanya na bayaran ang Bai family ng 5 bilyong yuan. Tuldok. At saka, ang pamilya Bai ay gumagawa ng negosyo sa medisina nitong mga taon. Sa katunayan, napakaraming iligal na droga ang kanilang naipuslit ng palihim, na ang ilan ay ipinagbabawal na droga. May isang uri ng tonic na espesyal, na ginawa para sa mga buntis, at napakamahal ng mga buntis na babae, ngunit sa katotohanan, ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng buntis sa sinapupunan mga selula ng kanser. Tumahimik ka, galit na galit ang matandang master ni Bai kaya nagalit siya dahil sa kahihiyan, sumigaw siya, "Shut up, huwag ka na magsalita." Gayunpaman, huli na. Malinaw siyang naririnig ng lahat. Ang mga mukha ng mga miyembro ng White Clan ay mapatla, at mayroon lamang 2 salita sa kanilang mga ulo. "Tapos na," nakangiting sinabi ni Alex Dixon kay Han Yun, "Oo naman, tatanggapin ko ang magandang regalong ito. Hindi ko akalain na ang Bai family ay makakahukay ng napakaraming materyales." Ni Han Yun, mula noong 5 taon na ang nakakaraan, nakita namin ang cargo ship ng Bai family at winasak ang batch ng gamot. Binabantayan ng mga dayuhang puwersa ang Bai family, hindi nila inaasahan na ang Bai family ay pahalagahan ang pagkakataong ibinigay mo sa kanila pamilya Bai. "Mahusay yun, makakapagligtas ako ng kaunting gulo." Napatingin si Alex Dixon sa mga tao at sinabing, "Ipapaubaya ko sa iyo ang pamilya Bai, aayusin mo ang mga account na kailangan mong bayaran, at ipapadala ka sa bilangguan kung kailangan mo." Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, ang buong puting bahay ay napuno ng kalungkutan. Marami sa mga angka ng Bai family ang umiyak at bumagsak sa lupa. Hindi na makatayo si Bai Old Master sa kanyang mga tuhod, bumagsak siya sa lupa, hingal na hingal, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ang panghihinayang sa kanyang puso ay higit pa sa panghihinayang na natamo niya sa buong buhay niya. Kung alam niya na napakalakas ni Alex Dixon, binali niya muna ang mga binti ni Bai Yuansi, hindi siya maglalakas loob na i-provoke si Alex Dixon. Mapait na umiyak si Bai Yang at patuloy na sinasampal ang sarili niyang mukha. Kung tumigil siya sa pakikipaglaban 5 taon na ang nakalilipas at tinupad ang kanyang pangako kay Alex Dixon, hindi sana dumanas ng ganitong sakuna ang pamilya Bai. Dinala niya ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Agad na umalis ang mga espesyal na puwersa upang kunin ang mga miyembro ng Bai family at kumpiskahin ang kanilang mga ari-arian. Ang kalangitan ay unti-unting lumiliwanag, at ang araw ay sumisikat sa silangan. Ang Bai family, na dating isa sa 4 na malalaking pamilya ng Yan capital, ay biglang gumuho sa gabi. "Bakit ka bumalik kay Yan Sia? Bakit hindi mo ako kinontak?" Bahagyang sinuntok ni Han Yun si Alex Dixon, "Kami ay nasa dayuhang dibisyon, at kami ay magkakapatid na nabubuhay at namamatay ng magkasama." Mapait na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Mahabang kwento,
Pupunta ako sa Jinling para magpakasal pagkatapos kong bumalik sa Yanxia. TSK, kailan mo ipapakilala si Hipag sa akin? Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, ilang araw mo bang mananatili sa bansa sa pagkakataong ito? Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, nawala ang mapang-uyam na ekspresyon ni Hanyun at sinabi niya, sa pagkakataong ito, bukod sa pakikitungo sa Bai family, mayroon akong isa pang misyon para sa aking pagbabalik kay Yanxia, plano kong humingi ng tulong sa iyo. Tanong ni Alex Dixon, anong misyon? Nitong nakaraang taon, mabilis na lumawak ang Dark Group, nagtayo sila ng mga international branch sa iba't ibang bansa, nag-recruit sila ng local underground forces para magsagawa ng mga iligal na aktibidad tulad ng smuggling at human trafficking. Kamakailan, nakapasok na rin sila sa bansa sa pamamagitan ng sangay ng Yanxia. Habang nagsasalita si Hanyun, bumuga siya ng usok at malamig na sinabi, maraming miyembro ng espesyal na puwersa ng ating mga dayuhang puwersa ang napatay o nasugatan nila. Nagpa siya ang matanda na alisin ang matigas na batong ito para maiwasan ang tumor na ito, pagbuo at paglalagay ng mas malaking tulong sa kaligtasan ng ating bansa. I didn't expect the Dark Group's Flame Summer Division na magde-develop ng ganun kabilis, dumilim din ang mukha ni Alex Dixon. Bagamat pansamantalang mapayapa ang bansa, lahat ito ay itinayo sa pundasyon ng mga dayuhang espesyal na puwersa na nanganganib sa kanilang buhay upang maprotektahan ang kapayapaan sa loob ng bansa. Noong siya ay nasa dayuhang dibisyon, alam niya na karamihan sa mga misyon ng mga espesyal na puwersa ay ipagpatuloy ang kanilang buhay sa isang granizo ng bala. Mismong ang dayuhang dibisyon ang nag-alay ng kanilang buhay at dugo para pigilan ang karamihan sa mga dayuhang terorista na makapasok sa bansa, upang magkaroon ng kapayapaan ang mga residente sa loob ng bansa. Tama, mabigat din ang ekspresyon ni Hanyun habang seryosong sinabi, Alex, ang misyon na ito ay hindi na kasing simple ng dati, ang Yanxia branch ay nailipat na mula sa ibang bansa patungo sa bansa, at may mga makapangyarihang grupo ng pananalapi, ang pagsuporta sa nito sa ibang bansa ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit sila rin ay lubhang mapanganib. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, kahit gaano kadelikado, dapat may pupunta, di ba, sasali ako. Kawili-wili. Hindi katakataka na ang matanda ay patuloy na nagsasalita tungkol sa iyo. Sa sandaling bumalik ako sa bansa, ibinigay mo ang pamilya Bai sa akin at ginawa mo akong mag-ambag. Tumawa ng malakas si Hanyun, Tero na. Hindi pa tayo nagkikita. Sa loob ng maraming taon, sabay tayong kumain at mag-uusap. Tumingala si Alex Dixon sa langit, maliwanag na noon. Ngumiti siya at sinabing, let's go and discuss the mission. Alright, I have a junior brother from the Dragon Sky Group. This one is responsible for the security of the territory. Do you want to meet him? Ang panlabas na rehiyon ng teritoryo ay may pananagutan sa pakikitungo sa mga dayuhang kriminal na puwersa upang maiwasan ang mga ito sa paglusot sa hangganan. Ang Dragon Sky Group ay responsable para sa seguridad ng teritoryo, hinaharangan ang mga dayuhang puwersa na nakalusot sa teritoryo, pati na rin ang iba pang paggamit sa seguridad sa loob ng teritoryo. Dragon Sky Group, tumawa si Hanyun. Di ba ang departamento ang pinangangasiwaan ni Uncle Lung? Madalas akong nakakakontakt sa matanda. I'm about to contact Uncle Lung. Alright, since when you have a junior brother, bakit hindi ako narinig mo bang binanggit mo ang sekta noon? Natatawang sabi ni Alex Dixon, masyadong maraming nangyari. Tara na, pwede tayong mag-usap habang kumakain. Maliwanag na ang langit. Papasok na sana si Jane Lewis sa trabaho nang bigla niyang makita ang kanyang tiyuhin na si Shu Fugi na tumatakbong gulat. Anong nangyayari? Isang malaking grupo ng mga tao ang biglang dumating sa pasukan ng villa at sinabing gusto nilang sirain ang aming bahay. Ano? Nagulat si Jane Lewis. Agad namang tumalon si Helena. Anong nangyayari? Bakit nila binasag ang villa natin nang walang dahilan? Baliw ba itong mga taong ito? Puno ng pawis ang noo ni Shu Fugi habang nauutal. Ako, hindi ko rin alam, pagpasok ko kanina, muntik na akong mabugbog nila, narinig kong tinawag nila ang pangalan ni Alex Dixon. Nang marinig niya ang tatlong salitang Alex Dixon, galit na galit si Helena kaya nagmura siya. Hindi na bumalik ang basurang ito kagabi, siguradong nagloloko siya sa labas, ngayon ay hinanap niya ako. Nay, may sinabi sa akin si Alex na may nangyari. Agad namang depensa ni Jane Lewis sa asawa. May kaway ng pagsaway na nagmumula sa labas ng pader,
Pangit ang mukha ni Helena habang nakapatong ang mga kamay sa bewang at sinabing, sabi niya may nangyari, so may nangyari, buong gabi siyang hindi bumalik, baka may kasama siyang babae, ngayon ay ang asawa niya ang naghanap ng gulo. Habang nag-uusap sila, isang laryo ang lumipad sa dingding at nabasag ang salamin sa bintana. Nagulat si Helena at mabilis na napasigaw, lumabas ka na at tingnan mo, kung sisirain ng mga taong ito ang villa, malaking halaga ang gasto sa maintenance. Habang nagsasalita siya, mabangis niyang kinuha ang isang kahoy na patpat at humakbang papunta sa pinto. Si Albert Lewis ay natakot na ang kanyang asawa ay magdusa ng kawalan at nagmamadali ring sumunod. Kabanata 810 si Jane Lewis ay puno rin ng pagdududa at mabilis na lumabas upang tingnan kung ano ang eksaktong nangyari. Bang, 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 bang. Malakas na sinara ang pinto ng villa kaya nayanig ang langit. Sino ang nangahas na basagin ng aking villa? Mabangis na tingin na binuksan ni Helena ang pinto. Ngunit nang mapatingin ito sa kanyang harapan ay agad itong sumuko. Mahigpit na sumunod si Jane Lewis sa likuran at nabibigla rin hanggang sa pigil hininga. 12-dosenang tao talaga ang nasa labas at may 17 hanggang 18 sasakyang panayam na nakaparada sa paligid. Maraming reporter ang may hawak na kamera at mabangis na kumuha ng litrato sa pasukan ng villa. Higit pa rito, mayroong isang grupo ng mga tao na may hawak na mga banner, na sumulat ng denouncing the unscrupulous TCM Alex Dixon. Nang makita ng mga reporter na may lumabas sa villa, agad nilang pinalibutan at nagtanong. Nasaan si Alex Dixon? Nagtatago ba siya sa loob? Sabi ni Alex Dixon, magbibigay siya ng sagot patungkol sa healthcare wine ngayon. Nasaan siya? Gusto bang mawala ni Alex Dixon at umiwas sa responsibilidad? Hindi masagot ni Jane Lewis ang serye ng mga tanong. She composed herself and said, "Everyone, please be quiet, hindi pa babalik ang asawa ko, mag-uusap kami pagbalik niya." Nang matapos siyang magsalita, ang mga tao ay nagsimulang umungol at nagmura. Bullshit, yung may apelyidong Dixon siguro nagtatago. Anong leader ng National Clinic? Bullsh***T. Yung may apelyido Dixon lumabas ka, dapat nasa loob. Damn trash, he just kept making trouble for his family. Galit na galit si Helena na malapit na siyang mamatay. Inihagis niya ang kanyang stick sa mga tao at sumigaw. Lahat kayo, magwala, pumunta at hanapin si Alex Dixon tungkol sa bagay ni Alex Dixon, huwag mong sirain ang bahay ko. Bago pa man siya makatapos magsalita ay naghagis siya ng mabahong itlog mula sa kung saan, gamit ang isang pa, tumama ito sa mukha ni Helena at tumalsik sa buong katawan. Nanay, mabilis na umakyat si Jane Lewis upang protektahan si Helena. Sa oras na ito, itinapon ng mga tao ang mabahong itlog at bulok na gulay. Si Jane Lewis ay humarang sa harap ni Helena at ilang beses na binasag, ang kanyang ulo ay puno ng sabaw at tubig, ang gulo. Sa dami ng tao, may sumigaw, yung may apelyidong Dixon ay nagtatago, saktan natin ang asawa niya, hindi ako naniniwalang hindi siya lalabas. Kaagad, ang mga tao ay sumugod kay Jane Lewis na parang kayag ng mga bubuyog. Natakot si Jane Lewis at mabilis na umatras, gayunpaman, ang kanyang mataas na takong ay tumalikod at siya ay nahulog sa lupa. Nang makita ang ilang manggugulo na sumugod, inihagis niya ang kahoy at walang awa niyang sinaktan si Jane Lewis. Napasigaw si Jane Lewis at pinrotektahan ang kanyang tiyan sa takot. Nang bumagsak ng husto ang kahoy na patpat, isang figure ang biglang sumugod mula sa gilid at humarang sa harapan niya. Bang, 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 tumama lahat sa katawan ni Albert Lewis ang mga malalakas na kahoy. Hinarang ni Albert Lewis sa harap ng kanyang anak na babae, dumudugo ang kanyang ulo at nanginginig sa sakit. Tatay, nakita ni Jane Lewis ang kanyang ama na binugbog at biglang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso, siya ay galit at balisa, at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sino ba talaga ang grupong ito ng mga tao? Sumugod sila at binasag siya ng walang paliwanag. Gusto niyang tawagan si Alex Dixon, biglang sumugod ang isang mandurumog at hinablat ang kanyang telepono, at binasag ito sa lupa. Nagulat din si Helena, nang makitang malapit ng damapo ang patpat sa kanyang anak, hindi niya alam kung saan nanggaling ang tulamsik, ibinagsak niya ang sarili sa lalaking nasa harapan niya at paulit-ulit itong kinakamot. Sa tilamsik, binugbog ni Helena ang lalaking ito hanggang sa paulit-ulit siyang napaatras.
Napakabilis, dalawang malalakas na lalaki ang sumulpot sa gilid at hinawi ang kanyang buhok. Ibinuka at itinikom nila ang kanilang mga bibig at sinampal ng mahigit 10 beses si Helena. Hinampas si Helena hanggang sa mapasigaw. Nais ni Albert Lewis na umakyat upang protektahan ang kanyang asawa, ngunit napapaligiran din siya ng ilang mga malalakas na lalaki, sinuntok at sinipa niya. Nakita ni Jane Lewis ang kanyang mga magulang na inaatake at sa sobrang galit ay nanginginig ang kanyang buong katawan. Sumigaw siya, "Kung mayroon ka, lumapit ka sa akin, huwag mong patulan ang mga magulang ko." Sa oras na ito, ang kanyang tiyuhin, si Shu Fugi, at tiyahin ay nagmamadali ring lumabas ng villa, may hawak silang Wallace at sumugod sa mga tao para bugbugin. Gayunpaman, ang kabilang panig ay may maraming tao. Nang makalabas na silang dalawa, agad silang natamba sa lupa, nakahawak sa ulo at napahiya sa lupa, napasigaw sila sa sakit. Nang makitang binugbog ang mga miyembro ng kanyang pamilya, labis na nagalit si Jane Lewis, biglang nakaramdam ng pananakit ang kanyang tiyan, wala siyang choice kundi yakapin ang kanyang tiyan at alalayan ang frame ng pinto para makaupo. Nagmamadali ring lumabas ang mga bodyguard sa villa at nagsimulang makipag-away sa mga tao. Ngunit ang kakaiba ay hindi rin mahina ang mga thug na ito, mayroong kahit ilang eksperto sa kanila, hindi nakatiis ang mga bodyguard at binugbog sila ng itim at asul. Nang magulo ang pasukan ng villa at pinalibutan at inatake ang pamilya Lewis. Hindi kalayuan sa kanto ng kalye, nakaparada ang ilang itim sa sasakyang Mercedes-Benz. Sa isa sa mga kotse, si Mark Lewis ay nakasuot ng salaming pang-araw at ang kanyang mukha ay puno ng mga gallows. Tinitigan niya ng masama ang eksenang ito. Tumunog ang kanyang telepono at agad na kinuha ni Mark Lewis ang telepono at nagsumbong. "Miss Dixon wrong, tinawagan ko na ang mga reporter at inutusan silang palibutan ang villa ni Alex Dixon, sa pagkakataong ito, kailangan nating mawala ang reputasyon niya." Bukod dyan, halo-halo na rin sa umpukan ng 12 mga thug na inayos namin, nagawa na namin ang plano. Ngumisi si Dixon Rong sa telepono at maluwag na sinabi, sabihin ng mga tulisan na ito na huwag maging maluwag, kahit na sila ay bugbugin hanggang mamatay, kami ang bahala sa kanila. Of course, hinubad ni Mark Lewis ang kanyang salaming pang-araw at may bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mga mata. Nabalitaan ko na buntis ang asawa ni Alex Dixon, this time, ipapalaglag natin siya, gagawin nating meat-paste ang mga buto sa tiyan niya at ipapakain sa mga aso. Humi si Dixon Rong at saka nag-order. Tandaan mong sundin ang plano pagkatapos mong matapos, dalhin mo si Alex Dixon sa lalong madaling panahon habang wala siya, habang nasa kamay namin ang asawa niya bilang ebidensya, hindi kami natatakot na siya ay masuwayin. Naiintindihan ko, Mark Lewis gritted his teeth. Narinig nila kagabi ang balita na pumunta si Alex Dixon sa Bai family para tulugan sila. Sa pagsasamantala sa katotohanang si Alex Dixon ay nakatutok sa Bai family, agad nilang dinala ang mga reporter at thugs para manggulo sa mansyon sa ngalan ng pagtatanong, ang layunin nila ay kunin si Jane Lewis bilang hostage. Matapos ang tawag, muling sinuot ni Mark Lewis ang kanyang salaming pang-araw at mabangis na inutusan ng isang malakas na lalaki sa tabi ng kotse. Kumuha ka ng ilang lalaki para sirain ang mansyon at hulihin ang asawa ni Alex Dixon. Agad namang yumuko sa kanya ang malakas na lalaki at humakbang pasulong. Umagos ang dugo sa buong sahig sa bakana ng mansyon, sina Albert Lewis at Helena ay binugbog hanggang sa mapuno ng dugo ang kanilang mga katawan, dumudugo din ang ulo ni Shu Fugi at Zhang Faang, ngunit walang balak na tumigil ang mga nambubugbog na magnanakaw, sa halip, pinalakas nila ang kanilang mga kamay at pinalo sila hanggang sa mamatay. Sinubukan ng kanilang bodyguard ang kanilang makakaya upang protektahan si Jane Lewis, at saka lamang nila nagawang pigilan siya na masaktan. Ngunit nakita ni Jane Lewis na binubugbog ang mga miyembro ng kanyang pamilya, sumakit ang puso niya at nag-aalala siya. She desperately shouted, "Don't worry about me, bilis tigilan mo sila, kung patuloy silang mag-aaway ng ganito, mawawala ng buhay ang mga magulang at tiyuhin ko. Madam, I'm afraid the other party is not an ordinary hoodlum. They are powerful and have a large number of people. Mapoprotektahan lang muna namin kayo." Ang mga bodyguard na ito ay inayos ni Alex Dixon. Sila ay bihasa at may pinakapangunahing paglilinang, bukod sa pagprotekta sa mansyon, ang pinakamahalagang bagay ay ang protektahan ni Jane Lewis.
Ngunit hindi rin mahina ang kabilang partido, kaya wala silang magawa. Si Ding Ching at ang ilang mga alagad na kinuha ni Alex Dixon ay hindi nakatira sa villa ngayon. Pananagutan lamang nila ang pagprotekta sa kaligtasan ni Jane Lewis sa labas, kaya wala sila sa pinangyarihan. Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay napaiyak siya. Hahayaan ba natin silang bugbugin ang mga magulang ko hanggang mamatay? Sa sandaling ito, nagkaroon ng biglaang paggalaw sa karamihan. Ilang malalakas na lalaki ang sumugod palabas sa karamihan at agresibong tumakbo papunta sa villa. Sigaw nila habang tumatakbo. Itong lalaking ito na may apelyidong Dixon ay isang duwag. Nabasag namin ang kanyang villa. Nahuli ang kanyang asawa, at hinuberan sa kalye. Abangan ang susunod na kabanata.